Magalak si Maria ina, ipinagdiing walang sala, lubhang malinis sa tanang kababaihan. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Ang bayan mo'y nagpupuri sa Diyos dahil sa kaniyang mga gawa. O Maria, ipanalangin mo kami, sa harap mo'y sumasamo. Magalak si Maria ina, ipinagdiing walang sala, sa tanang kababaihan. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ang katapatan ng Diyos na tumupad sa pangako niyang pagsupil sa kasamaan. Isinugo niya ang tagapagligtas upang tubusin ang kanyang sambayanang nalugmok sa kasalanan. At bahagi ng planong ito ay ang paglilihi kay Maria na walang anumang bahid ng pagkakasala upang siya ay maging karapat-dapat na ina ng tagapagligtas. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayi ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eba,
ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari nyo ba munang ngitian ang inyong mga katabi at ipalala sa katabi, "Mahal ka ng Diyos." Ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang isang dogma, kundi isang buhay na pag-asa. Umiikot ang kapistahang ito sa napakalalim na katotohanan. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa tao. Kahit bumagsak ang sangkatauhan dahil sa kasalanan, may plano ang Diyos. May plano na ang Diyos para ibalik ang liwanag, kabanalan at pag-ibig sa ating buhay. At ang simula ng planong ito ay isang simpleng salita mula sa isang mapagpakumbabang babae, "Oo." Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Adan at Eva. Ang kasalanan ay hindi lamang pagkuha sa ipinagbabawal na bunga. Ito ay pagtangging magtiwala sa Diyos. Ibinulong sa kaaway ang kasinungalingan na hindi ka iniisip ng Diyos. May ipinagkakait siya sa iyo. Hindi ba't minsan ganito rin tayo? Ganito rin ang nararamdaman natin. Kapag maraming problema sa pamilya, kapag may sakit o hirap sa buhay, kapag may kabataang naliligaw ng landas, kapag may pagkalungkot o pagkalito sa ating spiritual na buhay, minsan iniisip natin, "Panginoon, bakit mo ito pinahihintulutan? Nalimutan mo na ba ako?" Ito ang parehong kasinungalingang ibinulong kay Eva. Kaya naniig ang hindi sa Diyos at doon nagsimula ang sakit, takot at hiya. Ngunit mga kapatid, hindi natapos ang kwento sa hindi ni Adan at Eva. May isang babae, batang-bata, walang kapangyarihan sa lipunan, walang kayamanang maiaalay, at siya ang sasalubong sa Diyos, hindi ng pagdududa, kundi ng pagtitiwala. Ang mahal na Birheng Maria. Si Maria ay hinarap ng isang imposibleng sitwasyon. Magiging ina ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alam nyo, kung tayo iyon, baka napuno na tayo ng takot, naglista ng mga tanong, o naghanap ng paraan para umiwas. Pero si Maria, ano ang sabi niya?
Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ang oo ni Maria ay hindi madaling oo. Ito'y oo kahit hindi niya alam ang buong plano. Oo kahit may panganib ng paghuhusga ng lipunan. Oo kahit hindi niya alam kung paano niya haharapin ang buhay sa hinaharap. Mga minamahal kong kapatid, dito natin nakikita ang pananampalataya ay hindi pag-alam sa lahat, kundi pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo alam ang lahat. Bakit mahalaga na si Maria ay immaculately conceived? Walang bahid ng kasalanang manap dahil ang Diyos ay nagtatag ng bagong simula para sa sangkatauhan. Kung ang unang Eva ay nagdala ng hindi, si Maria nagdala ng matatag at dalisay na oo. At dahil walang kasalanan si Maria, kaya niyang sabihin ng oo nang walang pag-aalinlangan, walang pagkamakasarili, walang takot. Kaya nagkatawang tao ang salita sa kanyang sinapupunan at doon nagsimula ang ating kaligtasan. Mga kapatid, ang kapistahang ito ay hindi lamang paalaala para sa ating lahat. Ito ay paanyaya, an invitation. Araw-araw, hinihinging oo ang Diyos sa atin. Oo sa ating pamilya. Oo sa pag-unawa. Oo sa pagpapatawad. Oo sa pagtuwid ng maling nasabi. Oo sa pagdarasal bilang pamilya. Sa ating personal na buhay. Oo sa pag-iwas sa kasalanan. Oo sa pagharap sa sugat ng nakaraan. Oo sa pagpapatibay ng pananampalataya kahit pagod na tayo. Oo sa ating parokya. Oo sa pakikiisa. Oo sa paglilingkod. Oo sa pagiging instrumento ng pagkakabuklod. Oo sa pag-aalay ng oras at talento para sa simbahan. Kung minsan, mas madaling magsabi ng hindi, tulad ni na Adan at Eva. Pero ang kapistahang ito ay paalaala, may kapangyarihan, ang isang simpleng oo mula sa puso. Ang oo na ito ay maaring maging simula ng pagbabago ng isang pamilya. Ang oo na ito ay maaring maging simula ng pagkakasundo ng magkakapatid, pagbalik ng isang kabataang naligaw, pagpapagaling ng isang sugatang puso. Ang oo na ito ay maaaring maging pag-unlad ng ating buong parokya. Hindi man tayo ipinanganak na walang kasalanang mana tulad ni Maria, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo at ni San Pablo na pinili tayo ng Diyos bago pa man likhain ang mundo upang maging banal at walang dungi sa kanyang harapan. Hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, pero binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Binibigyan niya tayo ng lakas para magbagong buhay. Ang kailangan lang ay magtiwala. Ang kailangan lang matuto tayong tumugon sa tawag ng Diyos. Ang kailangan lang ay ang ating oo na mula sa puso. Mga kapatid, ngayong kapisahang ito, tanungin natin ang ating sarili, ano ang hindi ko sa Diyos? Ano ang bahagi ng buhay ko na hindi ko maipagkatiwala sa Kanya? Tayo ay inaanyayahan at tinatawag, maging katulad ni Maria at sabihin, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, purihin natin ang Diyos, ang makapangyarihang Ama, na naghahangad ipagbuni si Maria, ina ng kanyang anak at buong sanlibutan. Para sa ating mga pangangailangan, manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Paigting ginawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, at ng bawat Kristiyano ang kanilang debosyon kay Maria, ang inang bukal ng pag-asa, upang maging mas malalim ang pananampalataya at pagkilala kay Hesukristo. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng kalinga ang makainang pagmamahal, ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan na dumaranas ng pangungutya, paghihirap at pagdurusa. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuspos nawa ng pag-asa ang mga may karamdaman, mga naghihikahos sa buhay, at mga naulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulad ni Maria, magtiwala nawa sila sa Diyos at sa komunidad na umaakay sa kanila. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuno nawa ng galak ang bawat Kristiyanong pamayanan. Mamayani nawa ang pagbabayanihan. Igalang at ipagtanggol ang buhay ng bawat tao mula sinapupunan hanggang sa katandaan. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, nawa sa pagdulog namin sa iyo, mapalaya na rin kami sa aming pagkakasala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos sa kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya mababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Amang San Benito, San Beda, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Santa Teresita, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Paksang isinasalaysay ang iyong kadakilaan, O Maria. Birhen mahal, pagkat ikaw ang nagluwal sa araw ng kaligtasan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Paksang isinasalaysay ang iyong kadakilaan, O Maria. Birhen mahal, pagkat ikaw ang nagluwal sa araw ng kaligtasan, sapagkat nilingap niya akong kaniyang abang alipin. Mula ngayon ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad. Paksang isinasalaysay ang iyong kadakilaan, O Maria. Birhen mahal, pagkat ikaw ang nagluwal sa araw ng kaligtasan. Announcement for parish-wide Advent Recollection. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan, lalo na po ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, sa ating parish-wide Advent Recollection Series Part 2 sa darating na December 9, 2025, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang dapat siyang itaas at ako na may bumaba. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating parochial vicar. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena in prayer booklet in English or Tagalog. Available na rin po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong tumungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan
na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal, na ipinaglihing may tanging kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng poong may kapal, na siyang inyong gabay sa landas ng buhay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.